Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa pagpapastol. Unang bahagi, mga batayan ng Biblikal na PAGPAPASTOL. Kabanata 1. Ang biblikal na kahulugan ng pagiging pastol. Mga pangunahing kasulatan, KJV. Awit Kapitulo 23. Ezekiel Kapitulo 34. Juan Kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 18. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 4. Panimula sa kabanata. Sa lahat ng larawang ginamit ng Diyos sa kasulatan upang ipakilala ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan, wala nang masigit pa sa pagiging pastol pagdating sa pagiging personal, nakaaaliw, at malalim. Hindi inilalarawan ng Biblia ang Diyos bilang isang malayong pinuno na namamahala mula sa malayo, kundi bilang mapagmahal na pastol na lumalakad kasama ng kanyang kawan, nakakakilala sa bawat tupa sa pangalan, tumutugon sa kanilang pangangailangan, nagtatanggol laban sa panganib, nagbabalik sa mga naligaw, at marahang gumagabay patungo sa kanyang perpektong kalooban. Ang biblikal na konsepto ng pagpapastol ay higit pa sa simpleng pag-aalaga ng hayop. Ito ay banal na huwaran ng pamumunong espiritual na sumasalamin sa mismong pagkatao ng Diyos. Sa buong Lumang Tipan at Bagong Tipan, ang pagpapastol ang nagsisilbing batayan kung paano tinatawag, inihahanda, at itinatatalaga ng Diyos ang mga pinuno upang alagaan ang kanyang bayan. Ang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging pastol ay pundasyon para sa bawat pastor, matanda, misyonero, ebanghelista, guro ng Biblia, pinuno ng paglilingkod, at alagad ni Kristo. Hindi mapapamahalaan ng tapat ang kawan ng Diyos kung hindi mo na mauunawaan ang puso ng Diyos bilang punong pastol. Tatalakayin sa kabanatang ito ang kasaysayan ng pagpapastol, ang kahulugan ng pamumunong pastol ayon sa Biblia, ang mga terminong Hebreo at Griego, ang kahalagahan ng larawang ito sa buong kasulatan, at ang ganap na katuparan nito kay Hesus Kristo. Pagpapastol sa sinaunang malapit na silangan. Upang maunawaan ang biblikal na pagpapastol, kailangan muna nating kilalanin ang panahon at kapaligiran kung saan isinulat ang Biblia. Sa sinaunang malapit na silangan, ang pagpapastol ay isa sa pinakamatanda at pinakarespetadong hanapbuhay. Bago pa man naging sentro ng sibilisasyon ang mga lungsod, umaasa ang mga pamilya sa mga alagang hayop para mabuhay. Ang mga tupa ay nagbibigay ng lana para sa damit, gatas para sa pagkain, at hayop para sa mga handog. Madalas na lumilipas ang mga pastol ng ilang linggo o buwan sa mga parang, disyerto, at kabundukan upang maghanap ng pastulan at tubig. Hindi tulad ng pag-aalaga ngayon, ang sinaunang pagpapastol ay lubos na personal. Ang mga pastol ay namumuhay kasama ng kawan araw at gabi. Kilala nila ang bawat tupa, alam ang katangian, kahinaan, sugat, at nakasanayan. Ganoon din, natututunan ng mga tupa ang boses ng pastol at sumusunod sa kanya ng may pagtitiwala. Ang gawain ng pastol ay kinapapalooban ng maraming responsibilidad. Paggabay sa mga tupa patungo sa luntiang pastulan. Paghahanap ng malinis at tahimik na tubig. Pagtatanggol sa kawan laban sa mga lobo, leon, oso, at magnanakaw. Pag-aalaga sa mga nasugatan at may sakit. Paghahanap sa mga naligaw. Pagbubuhat sa mahihinang kordero sa bisig. Pagbabantay magdamag bilang tanod. Paggabay sa kawan ng ligtas sa matataas at mapanganib na daan. Dahil sa mga tungkuling ito, ang pagiging pastol ay naging perpektong larawan ng tapat na pamumuno. Ginamit ng Diyos ang pamilyar na gawaing ito upang ituro sa Israel kung paano dapat alagaan ng mga pinuno ang kanyang bayan. 2. Ang salitang Hebreo na Ra. Ang pangunahing salitang Hebreo na isinasalin bilang pastol, ay Ra. Ang mga pangunahing kahulugan nito ay magpastol, mag-alaga, magpakain sa pastulan, magpakain, gumabay, magkaroon ng malasakit. Higit pa ito sa simpleng pagpapakain ng hayop, ipinapahiwatig nito ang mapagmahal na pamamahala, pagtatanggol, pagpapalago, at pagtuturo sa mga ipinagkatiwala sa pangangalaga. Sa buong Lumang Tipan, ginamit ang Ra para sa mga literal na pastol at sa mga pinuno ng bayan ng Diyos. Ang mga hari, pari, propeta, at iba pang pinuno ay inaasahang magpastol sa Israel sa pamamagitan ng pagtuturo ng batas ng Diyos, pagpapatupad ng katarungan, pagtatanggol sa mahihina, at pagtuturo sa bansa na manatiling tapat sa tipan. Ipinapakita nito ang mahalagang katotohanang teolohikal.
Ang pamumuno sa kaharian ng Diyos ay may katangiang pagpapastol bago pa man ito maging posisyon o katungkulan. Hindi muna tinatanong ng Diyos kung may impluwensya o kapangyarihan ang isang pinuno. Ang tinitingnan niya ay kung tapat ba niyang inaalagaan ang kanyang bayan. 3. Ang salitang Griego na poimen. Sa bagong tipan, ginamit ang salitang Griego na poimen, na ang ibig sabihin ay pastol. Mula rito nagmula ang konsepto ng pastor sa Biblia. Ang pastor ay sa pinakaubod ng kanyang tungkulin ay pastol ng mga kaluluwa. Ang paglilingkod ng poimen ay kinapapaluban ng pagpapakain sa mga mananampalataya gamit ang salita ng Diyos. Pagbabantay laban sa maling aral. Paggabay sa simbahan patungo sa katotohanan. Pagbabalik sa mga naligaw na mananampalataya. Pagpapalakas ng loob sa mga nawawalan ng pag-asa. Pagpapatibay sa mga mahihina. Pag-aalaga sa kawan ng Diyos ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapastol ay hindi pangunahing gawaing pang-administratibo o pang-organisasyon. Ito ay nakabatay sa ugnayan at kalagayang espiritual. Ang pastor ay tinatawag na ipakita ang mapagmahal na pag-aalaga ni Hesus Kristo, ang mabuting pastol. IV. Pagpapastol sa buong lumang tipan. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay umunlad sa buhay ng mga pastol. Si Abel ang unang tinukoy na pastol sa kasulatan, Genesis Kapitulo 4 versikulo 2. Ang kanyang katanggap-tanggap na handog ay nagpapakita na ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa pananampalataya at pagsunod. Sina Abraham, Isaac, at Jacob ay namuhay bilang mga pastol. Sa pamamagitan nila itinatag ng Diyos ang kanyang bayan na kinabilangan ng tipan. Si Moises ay lumipas ng 40 taon na nagpapastol sa Midian bago pamunuanan ang Israel sa ilang. Sa mga taong iyon, hinubog siya ng Diyos sa pagpapakumbaba, pagtitiis, pag-asa sa Diyos, at pagsunod. Si David ay tinawag mula sa pagpapastol ng tupa upang pamunuan ang bansang Israel. Ang kanyang karanasan sa parang ay naghanda sa kanya upang maging hari na ayon sa puso ng Diyos. Itinuturo ng mga halimbawang ito na madalas na sinasanay ng Diyos ang mga pinuno sa mga panahong hindi nakikita ng marami bago sila pagkatiwalaan sa pampublikong paglilingkod. V. Awit Kapitulo 23, Ang Panginoon ang aking pastol. Ang awit 23 ay marahil ang pinakamalinaw na larawan ng puso ng Diyos bilang pastol. Sinimulan ni David sa mga salitang ito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit Kapitulo 23 versikulo 1. Ang pahayag na ito ay lubos na personal. Hindi lamang sinabi ni David na ang Diyos ay isang pastol, kundi ang Panginoon ay aking pastol. Ang paglalaan ng Diyos. Pinagpapahinga niya ako sa luntiang pastulan. Nagbibigay ang pastol ng pagkain, pahinga, at kapanatagan. Hindi hihiga ang mga tupa kung sila ay takot, gutom, nag-aaway, o nababagabag. Ganoon din, nagbibigay si Kristo ng kapahingahang espiritual sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang paggabay ng Diyos. Ginagabay niya ako sa tabi ng mga tubig na payapa. Hindi ligtas uminom ang mga tupa sa mabilis na agos ng tubig. Maingat silang inilalayo ng pastol patungo sa tahimik na tubig upang makainom ng walang panganib. Sa parehong paraan, ginagabayan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita, banal na espiritu, at kanyang paglalaan. Ang pagpapanumbalik ng Diyos. Ipinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Ang kahulugan ng pagpapanumbalik sa pananaw na Hebreo ay pagbabalik sa naligaw, pagpapatibay sa nanghihina, at pagpapalakas sa pagod na pagkatao. Ang pagpapastol ng Diyos ay nagpapagaling sa mga pusong wasak at tinatawag ang mga makasalanang naligaw pabalik sa Kanya. Ang pagtatanggol ng Diyos. Oo, bagaman lumalakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Hindi laging inaalis ng pastol ang mapanganib na daan, ngunit kasama niya ang mga tupa habang tinatahak ito. Ang presensya ng Diyos ang pinakadakilang kapanatagan ng mananampalataya. V. Ezekiel Kapitulo 34, Ang paghuhukom ng Diyos sa maling mga pastol. Itinatala sa Ezekiel 34 ang isa sa pinakamatinding pagtutol ng Diyos sa tiwaling pamumunong espiritual. Ang mga pastol ng Israel ay naging makasarili. Sa halip na pakainin ng kawan, ang kanilang sarili ang inalagaan. Pinabayaan nila ang mahihina, hindi inalagaan ang mga may sakit, hindi hinanap ang mga naligaw, at namuno ng may kalupitan. Ipinahayag ng Diyos.
Sa aba ng mga pastol ng Israel na nagpapakain sa kanilang sarili. Hindi ba dapat pakainin ng mga pastol ang mga kawan? Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 2. Dahil sa kabiguan ng mga pastol, ang mga tupa ay nagkawatak-watek at naging madaling mapahamak. Pagkatapos ay gumawa ang Diyos ng kahangahangang pangako. Narito, ako rin, ay hahanapin ang aking mga tupa, at aalamin ko sila. Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 11. Ipinapakita ng hula na ito ang hindi matitinag na habag ng Diyos. Kapag nabibigo ang mga pinuno ng tao, ang Panginoon mismo ang darating upang iligtas ang kanyang bayan. Ang pangakong ito ay ganap na natupad kay Hesus Kristo, ang mabuting pastol. 7. Hesus Kristo, ang ganap na pastol, Juan Kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 18. Sa Juan Kapitulo 10, hayagang ipinahayag ni Jesus. Ako ang mabuting pastol, ang mabuting pastol ay nagbibigay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng ubod ng mabuting balita. Si Jesus ay hindi lamang guro o tagagawa ng himala. Siya ang pastol na kusang nag-alay ng sarili upang iligtas ang kanyang kawan. Hindi tulad ng upahang manggagawa na tumatakbo kapag may panganib, nanatiling tapat si Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus upang tabyusan ang mga makasalanan at muling nabuhay upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Sinabi pa ni Jesus, kilala ko ang aking mga tupa, at ako'y kilala ng aking mga sarili. Ang ugnayan ni Kristo at ng kanyang bayan ay lubos na personal. Kilala niya ang bawat mananampalataya sa pangalan, nauunawaan ang bawat pasanin, at mapagmahal na gumagabay sa kanyang kawan. 8. Ang utos sa mga pastol, 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 4. Hinimok ni Apostol Pedro ang mga pinuno ng simbahan. Pakanin ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Itinuro ni Pedro ang tatlong mahalagang saloobin sa biblikal na pagpapastol. Maglingkod ng kusa. Ang pagpapastol ay masayang pagtugon sa tawag ng Diyos, hindi pilit na tungkulin. Maglingkod ng masigasig. Ang paglilingkod ay hindi para sa sariling pakinabang kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at kapakanan ng kanyang bayan. Mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. Pinakamabisang nakay-impluwensya ang mga pastol sa pamamagitan ng pamumuhay na banal, mapagpakumbaba, at tapat na sumusunod. Nagtapos si Pedro sa maluwalhating pangako. At kapag ang punong pastol ay lumitaw na, kayo'y tatanggap ng korona ng kaluwalhatian na hindi nalilanta. Ang bawat pastor at pinunong espiritual ay naglilingkod sa ilalim ni Kristo, ang punong pastol, kung kanino ang bawat isa ay magbibigay ng ulat sa darating na panahon. Praktikal na aplikasyon. Maglaan ng panahon araw-araw kasama ang punong pastol bago subukang magpastol ng iba. Pakainin ang bayan ng Diyos gamit ang buong katotohanan ng kasulatan, hindi lamang sariling opinyon. Alagaan ang mga tao, hindi lamang ang mga programa o gawain. Hanapin ang mga naligaw sa pananampalataya ng may habag at pagtitiis. Ingatan ang kawan laban sa maling aral sa pamamagitan ng matibay na katuroang biblikal. Mamuno ng may pagpapakumbaba, na laging naaalalang ang kawan ay pag-aari ng Diyos. Mga halimbawa sa buhay. Si Moises, ang 40 taon sa ilang ay nagturo sa kanya ng pagpapakumbaba bago pamunuanan ang Israel. Si David, ang katapatan sa pag-aalaga ng tupa ay naghanda sa kanya upang pamunuan ang isang bansa. Si Jesus, ipinakita niya ang ganap na pagpapastol sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapagaling, pagtuturo, pagtatanggol, at sa huli ay pag-aalay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Ipinapaalala sa atin ng mga halimbawang ito na ang tunay na pastol ay nahuhubog sa pamamagitan ng tapat na pagsunod, hindi sa biglaang tagumpay. Buod ng kabanata. Ang larawan ng pastol ay nagpapakita ng mismong puso ng Diyos. Mula sa salitang Hebreyong ra hanggang sa salitang Griyegong poimen, patuloy na itinuturo ng kasulatan na ang pagpapastol ay paglilingkod na may malasakit, tapat na paggabay, sakripisyong paglilingkod, at espiritual na pag-iingat. Ang lumang tipan ay naghahanda sa pagdating ng mabuting pastol, at ipinakikilala ng bagong tipan na siya ay si Hesus Kristo mismo. Ang bawat pinunong espiritual ay tinatawag na tularan si Kristo, pakainin ang kawan ng Diyos gamit ang kanyang salita, ingatan laban sa pagkakamali, hanapin ang mga naligaw, patibayin ang mga mahihina, at mamuno sa pamamagitan ng mapagpakumbabang halimbawa.
Ang mga ganitong pastol ay hindi naghahanap ng parangal para sa sarili, kundi tapat na naglilingkod sa ilalim ng awtoridad ng punong pastol, habang naghihintay sa pangakong korona ng kaluwalhatian para sa mga nananatiling tapat. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.